Yes, actually to be honest, hindi naman siya talagang one-time boom. May proseso talaga. So ginapang natin 'yan, bro. Marami rin talagang hindi lumalaban ang patas. Yung nagbenta kaninang Air Force One na metallic silver, ilang taon lang sila, sa 21. 21 years old? For that, magkaroon sila ng worth 655,000 pesos. Simulan mo lang, pare. Diba? Whatever the amount is, you have 10,000, 5,000 pesos. Kung hindi ka kaya bumili ng sapatos, bili ka medyas. I think that's the beauty if when you put positive and inspirational contents online, hindi mo na hihingin eh. Ibibigay na sa'yo eh. Sabi kasi ng mga ibang tao sa akin, ba't di ka sumasagot? Duwag ka eh. Kasi sa akin yung definition ng brave is the result, not the action on the current situation. Di rin namin kinontent yun. Kung pera-pera nga lang pag-usapan, gusto ko ng viral talaga. Pare, pwede ko ilabas yun eh. Yun. Wala nang intro-intro. Pasok na. Diretso punto na agad tayo. Ano ba yan? Anong klaseng mga tanungan yan? Mag-start siguro tayo sa moderate to talagang pinakamaanghang na questions na meron tayo dito. Okay, go. So, first thing na pumapasok sa utak mo when it says sneakers or shoes? First thing na pumapasok sa utak ko pag sneakers, chocolate. Hindi, iba yun, boss. Iba yan. Oh, parang kunyari pag flip. Pag flip, parang sapatos. Oh, industry. Sapatos, fashion. 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 Ikaw? Para sa akin ang sapatos kasi may iba-ibang taste talaga yung tao sa iba't ibang Ikaw nga. Para sa streets. Streets. Si Mix daw streets. Ako naman, maganda yan. Ikaw? Fashion. Ako, passion. Passion? Ooh. With the letter P naman. Galing. Okay. Passion, fashion, streets. Okay. Second question. Go. Paano mo madedescribe ang fashion or sneaker fashion on today's era? Nakakatuwa nga, no? Kasi dati nauso ang era ng dahil sa Australian yun sa church, yung mga skinny jeans, nauso yan tas loose shirt, butas na damit, ganun. Ngayon naman, ang style na ngayon, ang fashion na ngayon is more on baggy. Cargo pants, palakihan ng pantalon, palusan ng t-shirt. May mga lalaking nagka-crop top pa ngayon. Ayun, may nagka-crop top. Meron mga baggy pants ngayon with certain mga Samba, New Balance. Tapos, yung mga t-shirt ng mga lalaking yun, crop top. Yan. May mga nag-sleeveless pa. Hindi ko alam kung saan nila napapanood. Siguro mga nakikita nila pag before NBA's game. Yes. Sila Russell Westbrook, naka-sleeveless or tas naka-baggy pants. Yung iba naka-boots pa, naka-Timberland. Yep. Siguro ang nagsiset din ng standard sa industry natin yung mga nasa Hollywood talaga. No? So, yan. Gaya-gaya tayo. So, eto naman. Anong reason or nagtulak sa'yo to dive and play sa sneaker game? Ano nagana sa akin? Of course, number one, it's something that I like. Something that I enjoy. Pangalawa, gusto kong kumita ng pera dun sa bagay na masaya ako. Pero, so, income ba? Na parang naramdaman mo ba na talagang may kita talaga or parang you have to work your way up? Parang gagapangin ko muna talaga to. Ito yung mga mararamdaman ko. Naging handa ka ba? Ganun. Yes. Actually, to be honest, hindi naman siya talagang one-time boom. Diba? Parang pumatok, parang 5-star na paputok na bang. Hindi. May proseso talaga. So, ginapang natin yan, bro. Before we get to this point na hindi ko pa nga kinoconsider ito na malaki talaga eh. So, it's something that it's still a process. Until ngayon, inaaral namin yung mga do's and don'ts namin, ano yung mga lessons namin na natututunan namin. Yung mga kunyari, na-scam si Migs dati sa Las Piñas, that he had to pay on his own. So, ganun din sila Carlo, maraming experience, maraming losses. Pero at the same time, sabi ko nga, it's a process. Ang labanan dito, it's a matter of consistency. Sino ang lalaban dito hanggang dulo? So, kailangan hindi ka mag-stop na mag-aral talaga eh. Yes. Ikaw, anong take mo? Sa akin, madami kong matututunan dun pag nadapa ka scam. Syempre magiging mas maingat ka na sa susunod talaga. Marami rin talagang hindi lumalaban ng patas. Magkano na scam sa'yo nung pinakalas mo, Migs? Yung 30K po. 30,000. Yung 30,000 na yun, ako ba sumagot o ikaw? Ako po. Oh, yan. Anong pair yun? Lebron, nabulag siya nun eh. Time machine? Yung pa yung kalakasan ng time machine? Kalakasan ng time machine. Dalawang pairs yun na big size. Size ano yan? 12? 12 and 11. 12 and 11. Money size. Oo. Bumili siya, 30K. Hindi dumating.
Oo, di dumating. Kasi usong-uso ngayon sa online yan, lalong-lalo na sa Facebook, gagawa ng mga GC. Isasama yung mga iba't ibang store owner. Yan, sila Sir Big Boy Cheng, ako. Ako naranasan ko rin, boss. Ikaw? Ang pinagagawa ko niyan siguro mga 20 GCs yung nakikita ko sa message request, pinagbablock ko lahat. Grabe yan. Grabe yung scam ngayon. So, ako ang suggestion ko sa inyo, of course, yung mga ginagamit din ng yung mga ina-add nila sa mga GC, mga totoong account yon. Pero when I started posting about the scam, nabawasan. Pero ayan, ang dami. Hanggang ngayon, kumbaga, ayan, So, Yan. ang ginagawa ng mga scammers, gumagawa silang GC, sinasama nila yung mga legit na tao, pero yung mga creator ng group is mga dummy account. Yes. So, once na nagbayad ka na, minsan down payment pa lang. Pag down payment mo, poop, wala na. So, for example, si Migs, gagawa siya ng dummy kasi Oo. alam na nag-work siya sa Flip. Yes. Isasali kita, isasali ko si Big Boy Cheng, Oo. tapos may gantong pair, magnanakaw din silang pictures. Isisend nila sa GC. Once makapagbayad, ayun na. Yun. So, tama yung sinabi ni Migs kanina, maraming hindi lumalaban ng patas, marami talagang scammer. I think, that's one of the goal also here, na that's the reason that we're doing social media is to give security and to give safety sa mga taong pumapasok or nagko-collect ng sapatos para maiwasan yung scam, lalong-lalo na online. Kasi syempre ang mga tao minsan natatamad umalis ng bahay, so order sila online, doon pumapasok yung nagkakaletse-letse talaga. So yun, mag-iingat lang tayo, make sure mag-reply yung mga legit talaga na pinasok doon, check nyo kung totoo talaga yung account or dummy account siya bago kayo magbayad. Yun. You have to do your part also para hindi ka ma-scam. Sa tingin mo ba, boss, naka-affecto yung mga pagka-diversified ng sneaker world ngayon para dumami rin yung mga ganyang ng scam? Oo, kasi sobrang laking industriya na kasi. So, alam mo naman syempre, like what I said, may unfair na mga tao na ayaw lumaban ng patas. So, they will really find a way. Actually, ano nga sila nag-upscale din talaga sila Lumilevel up din yung pagsascam nila. Ibang klase rin. 'Di ba? So, ingat talaga tayo. We have to do our part to make sure kami natuto na kami ngayon, hindi kami nagbabayad ng pair hanggang di dumadating sa amin. Yun yung advantage pag may store na. Pag may store, pero meron na kami mga trusted seller and supplier. So, yun. Over the years namin na-build yung connection na yun before kami talaga matuto ng malupit. Tsaka pansin ko, pabata yung mga nagbebenta ng sneaker ngayon. Actually, may 13 years old. May 13 years old. May sariling boot sa MSE. Ay, sus Maria Marimar. May mga talagang siguro mga nai-inspira din natin. Oh, actually totoo yan, Carlo, Like what you mentioned, ako 34 years old na ako. May mas magaling talaga ngayon, mga 20 plus years old. Grabe magbenta ng sapatos. Supplier na rin natin, supplier din ng ibang store. Ay nako, grabe. Yung nagbenta kaninang Air Force One na metallic silver, ilang taon lang sila, nasa 21. 21 years old? 21. For that, magkaroon sila ng worth 655,000 pesos. Grabe, Oh my gosh. Isipin mo isang sapatos, 655,000 namin binibili. So, tas di pa naintindihan. Pero we'll get to that. Sige, tuloy mo na yung mga questions mo. Para sa'yo, how does the sneaker game goes ngayon, worldwide and syempre local? Siguro I'll start worldwide muna. Ang ganda ng support system pagdating lalong-lalo na sa States. Kasi I can see that everyone is doing contents already through marketing. Meron na rin silang mga program na tinuturo nila kung ano yung mga sapatos na tatas. Like for example, Common Hype. They really teach you what pairs to buy, ano yung okay, ano yung breaks. So ang ganda ng support system, Pagdating locally, okay naman din dito. But there's just some people talaga that don't set the same standard as your values. Kahit ang point ng purpose ko, ako for example, ang purpose ko, the reason that I'm doing contents na lumakas talaga yun, kasi meron pa rin mga taong hindi nakakaintindi ng klase ng ganitong negosyo. So, lalong-lalo na yung talagang nagtataka kayo mga tao, bakit yung mga sapatos umabot ng milyon. So, they don't understand that. So, the reason that I'm doing social media contents is for them to understand na meron palang ganitong klaseng negosyo. So, awareness. So, ako, syempre, what we want locally is to have a support system in the same community, same industry, na tulungan. Kumbaga, hindi hilahan pababa. Kumbaga, yan. So, pero yun, usapang kita naman tayo. Gaano kabilis kumita at gaano kabilis matalo dito sa industry natin? Ikaw muna.
Based on Hindi, kasi si Migs talagang ano na to eh. Hype beast na to sa Japan pa lang. Opo. Grabe din ang mga collections mo, no? Okay, go. For me siguro, may mga lost. Energy! Di ba, ganyan talaga siya. Ganun talaga yan. Ganun Yun talaga. yung mga hindi maintindihan ng tao eh. Mga wins and losses talaga dyan tulad nung Panda, di ba? Yan. Dati 18,000 siya sa Totoo, market. Ngayon, magkano? Ngayon nasa 6K or below. What Hindi, the below fuck? retail na. Kasi Below pag retail pumunta ka pa. ngayon sa Nike app or punta ka sa Nike stores, nasa 4.3 something na lang. Grabe. Isipin mo. Pinapatay talaga. No? Parang yun yung bread and butter natin dati. Wala pa namang, hindi pa ganun kadali kumuha ng Kobe's eh. Tsaka yung stocks ng Kobe's nun, yung supply, hindi ganun. So, yun yung parang naging alternative natin dati. Oo, dati. Yeah. Tapos makikita mo ngayon, Pababaan bababa talaga. siya. Ako, wins and losses, mabilis kumita. Depende rin 'yon sa mabibuild mo na network and ano. Kasi ang resell na business kasi, it's more on retention. Ano yung retention? Repeat customers. So, you really have to buy their trust, tiwala, before talagang pumasok yung consistency nila at yung retention nila dito sa business na to. Kasi pag meron ka na build na mga tao na bumibili sa'yo on a regular basis, nandun talaga yung kita. No? Pero meron din namang mga tao na walk-in, tapos nawawala. Mga one-time buyer. One-time buyer. Tayo, na-experience na rin tayo, magkakaroon tayong VIP for a month, bibili yan, tapos bilang mawawala. Diba? So, that's why we're trying to figure out how to retain them, how to Create a new one ulit. Ngayon. create a new one, at the same time, paano namin mapapafeel sa kanila na they are important sa business natin. No? Not because they buy shoes, but we value them. Gumagawa kami na ngayon ng mga Viber group na sinasama namin sila. So sila yung mga first hand na mga makakaalam ko na yung mga sale natin, promo natin, yung mga rare na items na pwede nilang kunan na mas mababa sa market. So ganun. So madaming talo. Like what Migs mentioned, Samba, Dunks, Panda, mga SB Dunks na dati ang tataas. Ngayon ang bababa, ang talagang tumataas lang talaga ngayon, Kobe saka Travis Scott to be honest no? Tapos mayroong mga certain pairs lang na okay. Yung SB Pine Green nga din ngayon, Yun, parang taas. na rin talaga. So, merong mga piling sapatos, iba kasi market ng Pilipinas compare sa iba. So, iba-iba talaga. So, Sa Japan din iba rin yung ano mataas sa Japan yan? J1 high. J1 high? Opo. So, baliktad na kasi yung mga Yun Pinoy, talaga. lows eh. J1 high dun. Saka SB, no? Malakas doon mga SB Dunks, mataas no? din. Mga old release. Dami rin skateboard. Ano dun. Ayan, yan. Oo. Yun. Yun. Next naman natin. Having a sneaker store is a whole different story. Mhm. Pero ano-ano ang difference sa tao lang at sa sneaker store ka bumili ng sapatos? Anong difference ng sa tao ko lang bibili online or personal meetup sa Or may store? Sa may store. Siguro the beautiful part lang na pag meron kang sariling store is your integrity. Meron kang hahabulin kung merong problema yung sapatos, kung peke, kung ano man issue pagdating sa sapatos, you are hold accountable para dun sa sapatos na yon. So tayo kasi pag bumibili sila sa atin, may resibo tayo na binibigay sa kanila, and also very transparent tayo when it comes to that kasi nasa social media tayo. So ako personally, if I have the means to buy, bibili ako sa shoe store talaga, sa physical store. Pero meron din ako mga binibila ng mga tao-tao lang kasi mura din talaga. So, para mas panatag, Mas panatag. maiwasan din yung mga scam Yan. na parang naranasan din natin before kahit tayo, bili tayo sa store. Yan. Kahit mas mataas lang ang konti, at least kampante ka, makakatulog ka sa gabi, na hawak mo na yung sapatos. Yes. Gusto ko rin i-add yan, no? Kasi, Carlo, ito hindi naintindihan ng madami. No? Bakit mahal dito? Bakit mura sa mga taong nagbebenta online? Difference niya, number one, may binabayaran kaming overhead. No? May renta, may kuryente, may tao. Ang employees ng Flip, nasa ilan na ba? Mga 15? 15,000. And some of them are not minimum. Above minimum. Di ba si Carlo nga, he gets 1 million a month. Hey! Hindi po. BIR! Hindi, joke lang. But
we have this overhead. Syempre, nagbabayad din kami. Bumibili kami ng sapatos on the resale value already. So, mataas talaga yung kuha namin. Binabayaran pa kaming mga bills. So, di katulad ng pag-online ka lang, anytime yon. Parang ano, ang dali i-quick flip. Yes. Wala naman silang binabayaran, oras lang. Diba? So, yan. Eto naman. Anong nagiging reactions mo? Kapit may mic. Anong nagiging reactions mo or nagiging initial reaction mo pag nakarinig ka, scam na naman yan, ang baba nila binili tapos mahal ibebenta. Ba't ganyan ka mahal? Migs, ano daw reaction mo? Yung mga yun kasi, hindi nila nagigits talaga yung sneaker game. Meron naman talagang mura, pero try nila humanap sarili nila. Hindi nila mahanap. Tsaka para sa akin, kung nakita man nila na kunyari, for example, binili natin yung item na worth 12,000. That's common sense na hindi namin ibebenta to ng 12,000. All 12.5, O diba? 12,500. Kasi syempre, paano nga kami kikita? Ilang Yes. empleyado, bills, sabihin na natin yung gas ng mga rider natin. Hindi talaga namin ibebenta na kung magkano namin siya nakuha. Pag napunta kasi sila sa sitwasyon na yun, Yeah. ganun din gagawin nila. Oo. Tsaka parang hindi na business tawag doon pag binenta mo siya at the same price, di ba? Tsaka ang isang factor din, kaya din namin siya ginagawa para sa inyo, para yun nga, magkaroon ng awareness, matuto rin yung mga ibang tao, tsaka syempre yung name, tsaka yung mga tao na nakapaligid dun sa store na bibilan nyo, is kilala nyo, tsaka yung kwento. Yeah. So yung iba nga, pag pumupunta sa store na experience natin, actually marami, maski nung opening, sir, nag-start akong resell dahil sa inyo ni Boss Dean. Oo. Dahil napapanood daw nila tayo. So, yun. Yun lang siguro yung kailangan maintindihan nila na business talaga to. Negosyo talaga to. Legit naman kasi nagbabayad tayo ng tax, everything, tao, permits namin. Wala kayong idea kung magkano magpa-renovate ng ganitong klaseng store na malaki. So, ako dalawa lang yung nakikita ko dyan sa question na yan. No? Number 1, bulk orders. Pag bulk orders, pwede ka magbenta na mas mura kasi quantity di ba, pinag-uusapan. Pero pag 2, limited talaga yung mga inano. For example, yung mga LV Air Force One, mga 200 pairs lang, kunyari 300 pairs lang sa buong 47 countries. 'Di ba? Friends and family. Mahirap talaga 'yon. Pero ang binabayaran niyo doon para kayong condo din, para may ahente kayo. So kami yung ahente nyo. Kami na lang yung magpapakahirap, maghanap noon. Ang kailangan nyo lang gawin, maghintay at magbayad. Ganun lang siya. No? And I like what you said kanina na marami tayong nai-inspire na mga young generation, pero at the same time syempre marami din nagsasabi na ang di naman bad side, pero on the downside niyan is nagiging saturated yung industry. Kasi maraming natututo through the contents that we do. We explain them how the business works. So, yun talaga yun. Pero ako, mas gusto kong makatulong. Mas gusto kong maka-influence ng mga bata na magsimula magnegosyo kaysa tumambay sa mga kung saan-saan, mag-inuman, masayang yung oras nila. At least meron tayong na-inspire ng mga bata na nagre-resell na rin ngayon. And I think that's the beauty. Yun yung beautiful side ng ginagawa natin kasi mas maganda yung may impact ka sa mundo kaysa pera-pera lang. Di ba? Kasi kung pera lang ang pag-uusapan, sana wag na tayo mag-vlog. Di ba? Kung mag-vlog man tayo, wag na natin bigay yung info. Wag na natin ituro sa kanila kung paano tumakbo yung negosyo. Di ba? Diba? Pakita na lang natin, bilhin nyo na lang, tapos na. Diba? Ganun na lang. So, the reason that we're doing this, itong setup natin, not to point out the justification of how the business works, but more on, we wanna, baka itong negosyo na to para sa inyo, trip nyo, pwede nyong try. Diba? So, yan. Tsaka kahit naman siguro yung mga student pa lang, kung kaya nyo naman pagsabayan doon, get us wrong, guys, ituloy nyo pa rin yung school nyo. Kasi marami rin, syempre, yung pumupunta dito mga student na start na maaga. Kung kaya nyo lang pagsabayan naman, guys, hindi to diploma o diskarte. Mas maganda dalawa. Yes, magandang dalawa. Oo. So ito, Go. next natin. Do you hear bad things or reaction from other fellow sneaker stores? Parang hot issue to. How do you or how did you handle it? How do I handle? Woo! parang may reason. Ito na. Ito na ba yung maanghang? Ito na ata. Okay, Parang how do I handle? Kino-conceptualize ko eh. Reactions or bad things na naririnig mo from fellow sneaker stores. Okay. Or resellers. Resellers, okay, or sneaker stores or whatever.
Number one, you cannot please everyone. You will have friends, you will have enemies. That's given. Kasi yun naman talaga eh. That's how it works. Diba? Some people will not understand how you do it. Some people will understand and will respect how you do it. So, sa akin, how do I respond, no? Yun, okay yun. Kasi tama yung question mo. Number one, it is out of my control. How they react. How they see me. How they talk about me. Kung ano yung mga ways nila of putting me down or i-uplift nila ako or i-praise nila ako. That's out of my control. My control is my emotions. Ito, proven and tested to Yes, I get affected. Pero never mo ako maririnig on social media kasi ang advocacy ko is to inspire, 'di ba? Mga taong gusto magsimula. So if magigiven ako, magre-react ako sa issue na isang bagay, parang binigay ko na rin yung gusto nila. So ako, I'd rather be a target na kung ano man sabihin nila, either good things, bad things about me, tawagin nila akong scammer, tawagin nila akong ano ba mga tawag sa akin? Bonjing, tawagin nila akong feeling, tawagin nila akong kahit ano, whatever that will satisfy their needs or kung yun yung gusto nila, bibigay ko na sa kanila yon. But never I will reply or answer, especially through social media. Kasi yun yung value ko sa sarili ko. Yun yung control ko yung emotions ko and actions ko. And that will reflect how I am as a businessman. So very important sa akin na kasi pare, ginusto ko naman to, nilagay ko yung negosyo ko sa social media, open for the public, hindi naman lahat yun 100% sasabihin sa'yo, good job Totoo. 'Di ba? Ang sasabihin ng iba sa'yo doon, yung iba naghihintay lang talaga magkamali ka And ako, magkakamali talaga ako. 'Di ba? Look at yourself in the mirror. Kung lahat ba ng ginawa mo tama. Kasi ako, hindi naman talaga ako tama lagi. 'Di ba? Magkakamali ako. Pero dahil ginusto ko to, ilalagyan ko na lang yung sarili ko ng standard or values na parang, sisirain niyo ako sa social media, pero hindi mo makukuha sa akin kung paano mo ginagawa. Hindi ako sasagot doon. Ako kasi yari talaga ako sa comment section nito. So anyway, ako mas gusto ko pa kung meron tayong encounter together, kung ano man 'yon, kailan man 'yon. Kung may problema ka sa akin, meron tayong misunderstanding, mas okay yun, umupo tayong dalawa, usap tayo personal, off-cam, ayusin natin. Kung nagkamali ako, willing ako to apologize. I can ask forgiveness. Diba? So, yun lang sa akin. Ako, sabi ko nga, from now on, open target naman ako, never ako sumagot Diba? And, I'm not saying I'm perfect, pero marami ako mali. Marami ako mistakes, but I'm willing to learn. The most important part is, when you make a mistake, are you willing to learn? Number one yun. So, yun lang. And put yourself down. Ask for forgiveness. Humility. Yun. Ito naman kay Mick. Siyempre, ito may mga recent issues tayo. May mga ganyan. As staff naman or friend ni Boss D, anong nararamdaman mo or parang gusto mong, parang initial reaction mo pag nakakarinig ng mga bad things for the store tsaka kay Boss D? Sa akin, syempre, alam naman natin, ayaw ni Boss D na umano tayo. Hanggat maaari. Pero, may nararamdaman rin tayo na ayaw natin ginaganon si Boss. Tama yan, Al James. Ay, sorry. Minks. Yeah. Okay, go. Hindi, hayaan na lang din natin sila. Basta alam naman natin yung totoo Tsaka, tayo naman pag naka-encounter tayo ng ganun, pag may, alam natin sa team natin na may pagkakamali, ako talagang sinasabi ko dun sa mismong tao or ganyan, usap tayo. Parang the way na gusto ni Boss na, personal. Kasi kung papadaanin natin social media, marami pang sasali dyan na hindi naman talaga dapat ma-involve. Yung iba, baka hindi talaga alam yung buong kwento para sa, so personal siguro. Diba? Yeah, and I also wanna share also, yung mga under my organization, we're doing something that it's called training and nag-invest kami ni Boss J sa mga tao namin. Why? I think it's very important to have people that you can duplicate and self-improvement. Kaya kung makikita nyo yung mga under the organization of Flip Phenomenal Soul, kahit
tirahin nyo yung mga yan, kahit bastusin nyo yan in public, kahit sirain nyo yan sa social media, hindi sasagot yung mga yan. Kasi yun yung sinet namin na standard na hindi kami papantay dun sa ganong klaseng level ng maturity or immaturity. Ng ganong klaseng So, kami, dumadaan kami on a once a week sila dumadaan sila on once a week meeting, yung values nila, inaaral nila, self-improvement, and sa akin number 1 yon. Ang investment namin ngayon is for them to grow as an individual dito sa negosyo natin. So, yeah. Sige, next question tayo. Dito sa industry na to. Pero pag naargabyado na ako, meron mga re-responde sa akin. Sila Solar Boy. Mati. Pag nakita niya yung mga yan, tatakbo talaga kayo. Ako naman, pag nakakarinig din ako kay Boss D or siguro about sa flip, wala ganun din talaga yung tao rin tayo. Parang gusto talaga natin syempre mag-react. Pero sabi nga ni Boss D, pinipilit talaga namin na intindihin or kung hanggang saan yung kaya lang namin. Kasi kung hindi naman talaga ka-issue or pag parang may mga level kasi yan So sabi ko nga, pag may pagkakamali kami, that's the time na parang we need to react or confront yung tao na napagkagawan man namin ng mali. Pero if feel namin na medyo parang hindi naman, ginagawan lang talaga ng issue. Kasi social media nga to So gagawa sila ng way para masira yung name ng store natin. Hindi naman siguro, gagawa sila ng paraan para syempre makasabay kahit papaano sa hype na meron tayo. So, Yeah. Not to brag naman, pero ako hanggat maaari, we set an example talaga. Parang yung ginagawa ni Boss Din, hindi man ako kaganon kakilala katulad ni Boss Din. Syempre, ayoko makita ng tao or malaman ng tao na yung kung ano si Boss D, hindi ako ganun. So, siya nga yung leader ko siya nga yung parang mentor ko So, as much as possible, I want to duplicate him as my mentor, tsaka syempre leader. So, ayoko naman na yung mga under sa akin na gagaya rin sa akin na parang, basagol yan, pasagot yan, palamura yan, or kaya parang palaawa yan. So, hindi ganun yung flip, guys. So, Yeah. Ganda nun. Saka, last one, bago natin mag-proceed sa next question, sabi kasi ng mga ibang tao sa akin, sabi niya, ba't di ka sumasagot? Duwag ka Sabi sa akin, bakit tinitira ka na ng ganyan? Ba't di ka nagsasalita? Takot ka ba? Ganon, ganyan. Kasi sa akin yung definition ng brave is the result, not the action on the current situation. 'Di ba? Minsan ang pagiging matapang is lumaban ka ng tahimik ka lang tapos magbigay ka na lang ng resulta 'Di ba? Mas importante 'yun kasi hindi mo naman kailangan i-justify yung ginagawa mo 'Di ba? Kaya ka nga nagnenegosyo dahil meron kang gustong ma-establish mo yung family mo, mabigyan mo ng magandang buhay. So why would I give so much time on the toxicity and negativity? Hindi, trabahuin ko na lang sarili ko. I-reflect ko sarili ko, meron ba akong ginawang mali? Okay, ito yung kailangan ko improve. Baguhin ko to, magbibigay na lang ako ng mas okay na resulta. So, yun. Siguro, magre-react lang talaga kami na sobrang, yung parang gusto nyong reaction pag may na-cross talaga na line. Pag family na. Pag family na ang pinag-uusapan, ibang na yan. Hindi na, yan. Tangina. Pag pamilya na, lalo na tinira niyo na yung mga anak ko, saka partner ko, puta, makakaramdam talaga kayo ng Dagundong. ng kaliwat ka ng sampal. Joke lang. Kunyari, binugbog niyo si Earl habang nagdadrive ng motor. Talaga. Ayan, mga ganyan. Okay, next. Dito sa industry na to, trust plays a big part sa ganito. Paano mo nag-gain ng trust ng buyers at the same time, yung trust na binibigay mo sa suppliers tsaka staffs mo? Trust. Pagdating sa employees or sa... sa lahat po. sa lahat, buyers, in general. Yes, in general. I think yung trust kasi you don't ask for it It's the actions, and like what I said kanina, it's the result and consistency. Kita mo naman tayo, nagsimula talaga tayo sa kwarto ni Coach Mab. Ngayon, meron tayong 2 branch na masasabi ko talaga na oo, malakas to. 'Di ba? May resulta to. 'Di ba? Tapos ngayon, to be partnered with sila Solar Boy, sila Miza, yung mga tattoo artists natin sa bagong industriya na pinasok ko. I didn't ask them to trust me. 'Di ba?
But they saw the result before siguro. Yung mga nakita na nila, okay to, gusto ko makipagtrabaho dito. Goods ako dito. Gusto ko sa culture na to, gusto ko sa environment na to. So, akin, number one, you don't ask for trust. Ang trust, ano yan? It's a process. It's a relationship. It's a two-way thing. No? Pag nakita nila na okay to, yung integrity nito, yung values nito, yung consistency nito, yung resulta nito, magugulat ka na lang. People will just, be magnetic to you. Kumbaga ganun. Kumbaga, hindi lang to pang social media. Hindi lang. Nakikita na nila eh. On and off tayo, pare. Kung ano tayo sa social media, ganun din tayo sa labas. 'Di ba? Ikaw. Ito, ganun talaga to. Ganyan talaga siya. Al James talaga to ng Pinas. Kalmado lang. Al James to ng QC. Oh, sige, ikaw. For me, ganun din po. Same lang din naman po tayo sa labas. Kung ano tayo dito, pinapakita rin natin. Kaya, yung mga ibang customer din, naano rin sila sa atin. Kasi nagiging totoo rin tayo sa kanila eh. Sa akin din naman, ganun din naman. Parang kung ano yung pinapakita na namin sa social media, mas nafi-filter lang yun. Kasi syempre sa social media, kahit papano. May oras. May oras, kahit papano may restrictions na tinatawag. So, yung mga restrictions, pag nakilala nyo kami ng mas malalim, yun yung parang talagang makikita nyo. Pero, as a person, tsaka yung sa social media, si Boss Dane, si Migs, ganun naman. Yung pagsasalita nga ni Migs, hanggang ngayon, tsaka yung mga sa vlog, ganyan eh. Pag nakikita ko ni Mix, ganyan, boss. Yeah. Tapos sasagutan lang ako, yeah. Orema komito wadawi. So, kaya rin siguro dumadami, tsaka hanggang ngayon, consistent yung flip. Kasi pag may nakakapanood sa atin, tas nakakapunta sa store, ganun pala talaga sila. Na parang, kung gaano kasaya sa vlog, ganun pala talaga pag pumunta sa store. Parang pagpasok nila from the door hanggang paglabas nila, yung experience ng flip, kung ano yung nakikita nila, yun din eh. Na experience lang nila first hand, in person, na ganito pala. Saka majority ng percentage namin sa coin flip off-cam. 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 Putik, lahat ng ata ng customer gusto nila coin flip eh. 'Di ba? And we give that kasi we wanna give that experience to them. Kasi ang binibenta natin is status eh. 'Di ba? Lifestyle. So, kung hindi mo mabibigay yung experience na yun off-cam, then there's no point of putting the contents online. 'Di ba? Experience yan eh. So, yun yung gusto nila. And yan. Okay. Meron ako naisip kanina, kalimutan ko na. Next question, go. Next question. Having competitions. Uy! Parang Paano Olympics or ano ang most likely gusto mo na naiiba ka sa competitors mo? Parang having competition, hutang ina, grabe ka kanita. Hindi Having naman competition. to, ano na to Oo. Having Olympic competition, Paano or ano ang most likely gusto mo na naiiba ka sa competitors mo? Parang ano yung meron ka na wala sa competitors mo? wala sila na meron ako. Ano and paano? Sa perspective ko. Yes. Ako makita ko na merong gumagawa hindi sa organization ko, hindi ko kilala, na ginagawa yung nagawa ko. Yun siguro. Meron ma-develop in the future na nagtayo rin ng ganito or other business, na inspire. So, yun yung gusto ko. Yun yung gusto kong ma-highlight ba? Na nakatulong tayo sa ibang tao na hindi natin personally kilala. Yun. Siguro sa akin yung dagdag ko lang. Yun nga, yung kung ano yung nakikita sa video, tsaka yung personality, tsaka yung experience nga na nabibigay ng Flip. Kasi sabi nga namin, kapag may mga buyers na yan, kunyari mga mag-walk-in lang. Kasi tayo wala naman tayo sa mall eh. Mm-hmm. Pero bakit parang nakakasabay tayo sa kahit gantong industry? Siyempre, lamang agad dyan yung mga nasa mall na lagi may walk-in. Sa akin kasi yung experience na pagpasok mo dyan, tapos parang makikita agad nila na hindi lang talaga magagandang sapatos, maayos rin makitungo yung mga staff. Tapos kung ano talaga, yung gusto nila is nabibigay natin. Sa akin yun yung parang... Sa akin nakakatuwa rin yung mga taga malalayo pupunta talaga dito. May mga Minsan ibang bansa pa hahanapin dito si agad boss. pumupunta Yes. straight from the airport pa. Grabe. Oo. Sarap sa pakiramdam pag ganun, pupuntahan talaga, di ba? Saka hindi lang tayo For example, sila Solar Boy, meron din sila mga ganong client. They fly all the way from other countries just to meet him, just to experience how they do sa pagtatattoo dito. Makita lang nila itong mga to.
Tsaka balita ko, boss, yung nag-sneaker con kayo sa Japan, parang celebrity ka daw dun eh. Uy, lang hindi sa ano, ah. balita ko lang. Tsaka ang daming nagtatag sa'yo na parang, hindi naman sa, parang ano, kumbaga sa sneaker game, kahit mga nasa Japan nanonood sa atin. So, Talaga si boss doon. Actually, alam mo, natutuwa ako dyan. No? It's really a flattering and nakaka-humble na pag sinabing sapatos, kasi nanggaling sa ibang tao na mga big personality rin. Pagdating sa sapatos, boss day na, flip na. Actually, nung pagpunta ko ng Japan, ng Nagoya saka Osaka, pagpunta ko ng Japan, very unexpected. Alam mo ba bro, yung transpo ko doon, yung service ko doon, naka-Land Cruiser ako, na wala akong binayaran ni Sing Condoleng. Lahat ng kinainan ko, pinakain ako sa mga Wagyu na places, talagang sobrang mahal, libre nila. Yung community ng mga OFW doon, ng mga nanonood sa content natin. Ang nakakatawa pa noon, even my hotel, someone paid for it. And I think that's the beauty if yun talaga yung beauty ng when you put positive and inspirational contents online, yung impact sa resulta talaga hindi mo na hihingin eh, ibibigay na sa'yo eh. So sobrang thankful ako, lalong-lalo na kay Boss RJ, kila Shiro, mga nag-asikaso sa akin sa Japan. Grabe kayo, sinundo pa ako from Osaka papuntang Nagoya bro, naka-Land Cruiser kami. Sobrang solid talaga ng mga tao doon bro. So thankful ako sa inyo, maraming salamat. Ayun. So, parang, kahit pa paano ba nag-sink in sa'yo, boss, that time na parang, sikat na siguro talaga ako. Ang pangit ng term eh, sikat eh, no? Parang, parang self-proclaim hari ng tugma Or eh. parang kilala na lang. Or siguro, yun, kilala. Flattering. Kumbaga, kung may makakilala man sa akin, sobrang nakaka ng puso ba. Kumbaga, tapos yung service pa na ibibigay nila sa'yo, free. Minsan yan, nag-i-insist pa ako eh. Pero parang alam ko na yung sagot eh. Kaya parang, di, bayaran ko na yan. Hindi na kami na bahala. Pag dito sa Japan, kami na bahala. Sige. So, ayun, yun lang. So, I don't consider myself as sikat kasi mas maraming sikat eh. So, ako, but my dream and ilalagay ko to sa vision board ko that I wanna experience how to be one of the top chains sa iba't ibang industriya. So kung sa akin, binigay sa akin ni Lord yung shoe industry, gusto ko maging top chain doon. Pero kung hindi man, at least I did some efforts na makapunta ako doon. Diba? Yun. So, yun. Sige, next question na tayo. Unang-una siguro, magsisimula ka muna sa mga hindi sobrang hype na pairs. Mga general mo, release pair. oo. Kumbaga sa term natin. Aralin mo muna. Kasi pag nagsimula ka agad sa Travis, baka mabulag Tsaka ka sa hindi lahat ano may kapital eh. Like yung mga naka-sale sa pwede mong i-flip yun. Yun. Sa akin siguro, yung pinaka naranasan ko based on experience. Yun, tama naman yung sinabi ni Mix na mag-start ka talaga sa mga general release pairs, i-maximize mo yung mga outlets, kahit hindi nga sapatos, naranasan ko mga bags eh. Oh, damit, tsinelas. Yeah, tsinelas, Medyas. medyas. Oo. Siguro i-maximize mo kung ano yung meron ka ngayon. Huwag mo tignan kung ano yung wala ka. Yun. Sa akin kasi naranasan ko yung mga nag-start ako basketball shoes talaga eh. Basketball shoes, nagkaroon ng mga duffel bags, mga medyas nga, mga slides, ganun. So, minmaximize ko kung ano yung meron sa market ko kasi hindi ko pa naman kilala that time mga suppliers eh. And then from that, nakakilala na ako ng mga regular guests din, yung mga clients, tapos nakakilala din ako ng mga clients kasi yung mga, before, yung mga bumibili lang sa akin, mga basketball shoes, nag-request na sila ng mga Jordan, ayun na, papasok na yung mga ganyan. Sa akin, mga pagdadaanan siguro, yung kailangan mo siguro ingatan, like yung nangyari din sa atin ngayon, yung pangalan din. Tsaka yung relationship talaga. Kasi hindi ka magkakaroon ng repeat or retention nga pag hindi mo naalagaan yung mga regular clients mo. Ang mangyayari lang yan, magkakaroon ka ng mga new clients, pero pag mawawala rin sila, so hindi sila dadami. So yun yung pinaka-goal, parang padamihin mo muna yung network mo. Tsaka yung, yun nga, i-maximize mo kung anong meron ka. Galing.
Di ba? Yan sabi ko, duplication. Di mo na kailangan magsalita, di ba? Ako, pagdadaanan mo, EDSA. Ganyan. Boss, iba. Trinoma. Mega Mall, yan. Ano ba? O, kasi Ito dadaan na. ko to, bibili ka ng shoes eh. Tama. Di ba? So, you know, it's just good. It feels so good to hear Nigs and Carlo to speak about that. Ang ganda kasi alam nila talaga yung ginagawa nila. Para na-affirm ako ngayon na okay, safe ang business. Alam nila yung ginagawa nila. Pero number one sa akin, yun. Simulan mo lang, pare. Diba? Whatever the amount is, you have 10,000, 5,000 pesos. Kung hindi ka kaya bumili ng sapatos, bili ka medyas. Bili ka ng mga keychain. Ano ba? Dati nagbenta ako, resell ako ng mga Pokemon cards, benta ako ng mga putik, Mga kung NBA ano, cards. pati Pogs ata, binibenta ko dati. So, bata pa lang ako, hustler na talaga. So, kung ganun yung sistema mo, madiskarte ka, gusto mo talagang kumita ng pera, wala naman nag-aadlang sa'yo, pwedeng sapatos, ngayon nga pare, kahit ano, pwede mo ibenta, Boss Toyo, kahit ano eh. 'Di ba? Mga old coins dati, kung gusto mo kumita talaga, there's so many ways to earn. Ang importante lang diyan, simulan mo. Yun lang, 'di ba? Ito, parang hindi ko na kailangan itanong eh. Na-experience nyo na ba ang scams na nakawan, natakbuhan? How did you reacted from it? Parang lahat to naranasan natin, boss eh. Natakawan. Putang ina! Sa congressional. Ganon. Ayun, Maski Sa- staff nagnako. Sa congressional, pinasok na kami ng magnanakaw. May na-employ ka. May empleyado kami na nagnakaw. Na-scam na kami maraming beses. Bumili na kami online, di dumating yung sapatos. Iyak na lang. Tangina. 35,000, 60,000, 100,000. So maraming ganung experience. Nalooban. Ha? Nalooban. Ito, pinakamasakit. Taga Pampanga kami noon ng Mavs Phenomenal. Yung congressional branch ko sa QC, pinasok. Putang ina, parang maagang-maaga tumatawag sa akin yung landlord. Pinasok yung store mo. Parang gumuho yung mundo ko, pre. Para talagang sabi ko, shit, eto na to, babalik na ako sa dati. Ayun nga, so, nilooban ng magnanakaw, meron kaming CCTV footage yun, di namin nilabas yun, pare ha. Pero nahuli Nahuli. Di rin namin kinontent yun. Kung pera-pera nga lang pag-usapan, gusto ko ng viral talaga, pare, pwede ko ilabas yun eh. So, marami talaga tayong hindi nilalabas sa social media na hindi nila alam. Hindi kasi na negative mas yun. worst eh. Diba? Negative yun. Baka meron makapanood, mawalan ng gana eh. 'Di ba? Matakot na parang shit. Si boss, 'di ba yung flip na nakawan, wala na, downfall na. So pwedeng ganun yung pagkuha nila sa nilabas natin. So I'd rather not put it out there. Pangatlo, ninakawan kami ng tao. Sobrang laking tiwala ko doon. At hindi lang barya-barya yun ha. Almost magkano yun? Almost 300. 300,000. 20 pairs. So, siguro sabihin natin doon 10 Kobe's, 10 general release pairs. Yes. Ganun. At marami ding current issues na ongoing. So, madaming challenges talaga. So, yes, to answer your question, yes and yes and yes. Yeah. Paano ka nag-react? Paano mo hindi talagang paano ko nag-react? optimistic na way na hinandle mo yun? Na parang dapat ito lang yung makita sa social media. Kasi hindi naman nila alam kung ano talaga yung mga behind the scenes or behind the doors na ito yung ginawa namin. Oo, no? For example, may sinuspindi ka, May tinanggal ako. may tinanggal ka. Siyempre, pag nakawan ng usapan, pare, parang, sabi nga, bigyan mo ng chance, ganun. Marami na kasing chances before it happened. So, I decided to just let him out. Take him out, I gave him another chance. I did not ask him to pay what he stole. Pero I gave him a chance to walk out and hindi na lumapit sa negosyo ko. So, yung mga ganong instance, no? I think it's very important to check yourself, lalong-lalo na pag nandun kasi sitwasyon na parang sinira yung mundo mo, yung pangarap mo, paano ka magre-response ulit talaga dun eh. So, ako, kumbaga ngayon, kahit ano nang ilapag mo sa harapan ko na malalang problema, parang feeling ko kayang-kaya na. Kasi nagsimula naman ako nang walang-wala eh. So, kumbaga nung nag-start ako, I have nothing to lose. So, why not just try it? Ngayon pa na parang ang dami ko ng pinagdaanan. So, kahit anong ilagay mo na issue sa akin, kahit anong iharap mo sa akin, parang, okay. Sige, I'll listen. I'll watch it. Pag-aralan ko paano ako mag-act as a person, as a store owner, as a businessman. Okay, start tayo ulit. Ito, Game wala na. to sa questions. Pero, paano mo pinifilter out yung mga i-upload mo sa social media? From bad to good?
Or sa tingin mo, ito ba yung dapat i-upload? Ito ba yung dapat makita ng madla or ng mga taong nakasubaybay talaga sa atin? Like what I said, hindi ako maglilinis ng kamay, no? Meron ako mga contents na nag-promote ako ng mga iba't ibang bagay na hindi ko talaga gusto. And I'd learned from that. I came from a place where sometimes when you're greedy about something, hindi mo na iisipin kung ano yung magiging press back sa'yo eh. Hindi mo alam kung ano yung magiging consequence after. So ako na parang gusto ko na lang talagang purely 100% magnegosyo talaga. Na kumbaga wala nang, kasi ang hirap talaga guys, sobrang daming temptation. Lalong-lalo na offeran ka ng malalaking amount para sa ganito, ganyan. Parang, pera na to eh. Diba? Ito na to eh. Cash cold na to eh. Diba? Parang, pero, at the end of the day, if nakikita mo talaga yung business mo, long form, long term, nakikita mo yung sarili mo na gusto mo maging mentor, gusto mo yung mga na tao sa organization mo, magbago yung buhay, after we set an example. So, sabi ko nga, hindi ako nagugas ng kamay. Meron na tayong mga nagawa in the past. Actually, recent pa nga iba. So, doon tayo natututo. So, finifilter natin yon as we progress. Yeah. Yun. Grabe na, pwede na ako magano. This is your real talk, Dane. Hey! What's the issue today? Hey! Okay, go. Gaano ka or tayo naaapektuhan sa issues, complaints, and bad reviews sa SOCMED and personal? Naapektuhan tayo. In what way? Siguro on the business side, pwede mong i-take yun as a lesson kung ano yung pwede mong improve. I think yun lang yun. Pero personal, hindi ko pinapersonal yung mga ganong issue. Or basta pag may nagkamali tayo, things we need to improve as a team, as a organization, as a business. So yun yung pinaka-importante sa akin. Yung response natin dun. Mix. Gaano ka naapektuhan sa mga bad reviews, sa mga issues, complaints na nakukuha natin sa SOCMED or personal? Mga comments nila. Sa akin, hindi naman ako masyado na-apektuhan Yun! talaga. Kalmado lang pa rin talaga si Alvin. always. Yeah. Kasi si Boss D nga hindi naman ako inaano eh. Ba't ko sila wala naman silang inaano sa akin. Kaya wag na kayo mag-ano. Ako naman siguro iniisip ko na lang na kung papansinin ko yung mga bad complaints. Napakaswerte naman nila. Ang dami nga nagpumupuri sa atin sa SOCMED tsaka sa mga platforms natin eh. So, ba't hindi na lang yun yung pansinin ko? So, parang iniisip ko mas makaka-gain or makakatulong ako sa community or environment kung yung papansinin ko is good na lang kaysa sa bad. Yeah. Kasi parang ang mag-gain lang dun pag pinansin ko yung bad comments or complaints sila. Yeah. So, bakit hindi na lang mag-gain yung mga talagang sumusubaybay talaga sa atin? Yeah. I think what Carlo is trying to say is kasi mas gusto niya ibigay yung energy niya on the positive. Yes. Kumbaga. Pero also there's also there's also good in the bad comments. Kasi doon mo makikita yung what's missing. No, kung ano yung kulang, ano yung kailangan baguhin. Kaya maganda rin yung ginagawa ni Carlo kasi sa kanya lang, take niya lang yun, personal niya yun, na parang I'd rather focus my energy on the positive. Ako kasi balance ako pare. Kumbaga, gusto ko din yung negative eh. Kasi at the same time, okay, ito yung kulang. Kunyari, kulang ka ng medyas. Kulang ka ng medyas, suot ka ng medyas. Okay? So, ganun siya. So, pwede mong gamitin yon as learnings mo as you mature. Ano ba? What are the effects sa buhay mo after when you decided na tahakin ang one of the biggest industry sa mundo? Nagbago? Number one, thankful ako kasi mga taong nawala sa akin in the past, bumalik. Number two, it changed my life 360. Kasi kung hindi ko talaga, kahit anong industriya naman whether it's big or small, I think what I understood from my journey is the step that I did, the little steps na ginawa ko, no? So, yun lang. Yun lang yung gusto ko sabihin. I think it's a progress every day. And it changed my life for me, but I'm not saying this is for everyone.
It can be a different industry, pero ang labanan talaga dito, sabi ko nga sa inyo, patibayan na yan, palakasan ng loob eh. 'Di ba? Pag lumalaban ka na sa mga nandun sa mga nakaupo na sa trono, new kid in town ka, paano ka? 'Di ba? So kailangan you're friends with everyone. You're friends with your enemies. So yun yung na gets ko. Yeah. On social media side naman, or sabihin na natin both, sneaker industry din, did you get more friends or sa tingin mo mas nakakuha ka ng mas maraming enemies? Sa current ngayon. Good question, no? I think hanggat nagkakaroon ka ng person, hanggang nakikilala ka, dumadami din talaga yung mga, syempre we did a lot of collaborations and friends na nami-meet natin ng mga may personalities na rin, no? Pero syempre ako, I'm very careful in kung sino yung pinapapasok ko sa circle ko. Kasi importante rin talaga na alam ko kung sino yung magbibigay ng value sa akin. Kaya ako sobrang tuwan-tuwa ako kasi na-meet ko yung mga taong tama. Like yan, sila Coach Ross, sila Boss RDR, basta marami pare. Maraming mga kaibigan ngayon na tahimik lang, na kaparehas ng values ko. So, I'd rather focus there kesa sumama ko talaga ng mga nasa top chain na hindi naman kami parehas ng vision, ng value. So, yun. Kung mas marami ako naging, para sa akin mas marami ako naging friends. Tsaka yung hindi ko inaakalang pagtanggal ko ng helmet, may makakilala sa'yo na parang uy, Carlo! Yun parang nakakatuwa na yun, parang nakakataba ng puso. So, yun nga, sabi ko nga, kung hindi ko kasi sila tinitignan as enemies din eh. So, tinitignan ko sila siguro as na lang din, learning, ganun. Tsaka parang, tawag dito, basta yun, learning. Na-experience mo ba yung regrets, angers, disappointments through your whole sneaker game life? Yes. Siyempre. Oo. Bilang tao, pare, may regrets ka, meron kang di na lang pala ako nag-hold. Di na lang pala ako naglagay ng store sa BF Resort. Gano'n. Sana pala, last year pa kami nag-start ni Solar Boy, gano'n. Diba? Sana pala, yung mga gano'n. So, marami, pare. Next. If you have the chance na mabigyan ka ng if you have the chance na mabigay ka ng advice sa sarili mo nung first day na pinasok mo ang sneaker game, ano yun? Mas mag-ingat at mas galingan. Yun. Saka mas aralin yung negosyo. Kumbaga, meron mga sapatos ngayon, hindi ko na alam eh. Hindi ko alam yung tawag minsan sa sobrang daming sapatos na lumalabas araw-araw. Kumbaga parang, yun. So, I'll give more time na aralin ko, mas galingan ko. Yeah. Eto. Marerecommend mo ba sa iba ang sneaker game sa Pinas? No, joke lang. Alam, marerecommend ko ba ang business na to sa Pinas? Kumbaga, kung nasa Pinas ka ba, parang maganda papasukin tong business. Wag na, kami na lang. Ang dami na eh. Akala ba to inspire? To inspire, hindi, marerecommend ko ba? Siguro ako, I don't recommend right away to put up a physical store because it takes a lot of responsibilities. That's why we came up with different programs na ilo-launch namin very, very soon. Which is you can have a business like this without putting a physical store. So, yun na lang siguro yung sasabihin ko, ang advice ko, kasi mahirap talaga magtayo ng sarili mong store. Mahirap talaga, pare. As in, it takes a lot of courage, it takes a lot of money. So, madugo talaga siya. Kaya, pag-isipan nyo mabuti kung papasok kayo sa industriyang ito. Ayun. Ang pera dito, candy. Candy, pare. Literal talaga. Parang ang 1 million dito, parang... Ubus na? Wala na. Nag-guide na ba tayo? Kunyari, pa nag-buyout kami, meron kaming time na parang 5 million. Parang 1 day lang yun, naubos yun. Ganon kalala. Sa sobrang daming tao, ang daming sapatos. Hindi pa namin nabili lahat yun, ha? 'Di ba? Meron pa tayong mga no doon sa mga pairs na yun. Pero grabe, ganon ang pera dito. Parang hangin. Ganon, lumilipad. Boss, ano ba tong sinasabi mo or parang na-discuss mo nga ngayon na parang package or business na
natuklasan natin? Oh, well, that's really good na tinanong mo sa akin yan. Well, as a businessman, of course, I want to give a lot of source of means of income, no? So that's why we came up with an idea of CBP. Ano yung CBP? Consignment Business Program. Ito yung consignment na usual na ginagawa sa industriyang ito. Merong mga taong bumibili ng sapatos, kino-consign sa store, kumakat lang yung store. Yes. So ngayon, ang ginawa natin iba. Because we know the strength of the store, we know how we do things here, alam natin kung ano yung fast moving. So nagkaroon kami ng mga different packages na pwede kang mag-invest sa store na to, pero kami bibili mismo ng sapatos para sa iyo. So, yung mag-aaral ng market, yung magbabayad ng overhead, Yes. yung store pa din. Store pa rin na wala kang babayarang overhead. 100% investment mo mapupunta sa stocks. Very transparent tayo dyan. Meron tayong monthly reports, weekly. Malalaman mo kung nasan yung sapatos mo, ano yung mga ano yung mga nabenta. Ang kagandahan nito, guys, yung CBP, di ba, pasok ka, for example, 5 million. 5 million pesos pinasok mo, binigay mo sa store, may contract yan, everything, magra-run yan for 12 months. Bibili namin yon siguro 2 weeks. 2 weeks, aaralin namin kung ano yung mainit sa market ngayon. Bibili natin yon, i-invest natin yon. Tapos ang kagandahan nun, yung kikitain mo on a monthly basis, saka yung capital base din na nabebenta kada pair, inire-remit na namin yon on a monthly basis. So, yung capital at profit, monthly. Pwede kung the first month, mabenta natin 1 million. Kunyari, 800,000 yung capital, 200,000 yung profit, i-remit na yun agad sa kanila. So, parang ang bilis pala ng ROI dito. Hindi man one-time payment, parang Yes. nakikita agad nila yung profit. But it is not 100% guaranteed. Kasi kung 100% guaranteed yung ganyang klaseng wala naman kasi 100% no? There's always a risk, no? So, pwedeng mabilis, pwedeng mabagal, or pwedeng hindi natin ma-exceed yung expectations. Pero hindi natin may iwasan na kunyari, for example, matapos yung contract. Ano mangyayari dun sa mga pairs na natitira? May two options yun. Yung 12 months contract natin sa investment is pwede nyong kunin yung stocks, remaining stocks, or one, wala na ding usap-usap. Kumbaga, sige, iwan ko na lang dito sa store nyo, ubusin nyo na lang, tapos i-remit nyo na lang sa akin. Pwede rin yun. What's in it for us? Bakit namin gagawin yon? Sira ulo ba kami? Libre? Hindi, pare. Number 1 yan, 15% ang mapupunta sa store. For example, ito. Bayin natin. Kunyari, itong Green Toe Jordan 1. Ang presyo nito sa store, 16,000, no? So, 16,000 pesos to. Itong Green Toe Jordan 1 low. Nabili namin ng 8,000 pesos. Binenta namin to sa store ng 16,000 pesos or 15,000 pesos. We get 15%. Magkano 15% ng 1.5 sa 10% ng 10,000. Ay, sorry. 1,000 sa 10%. 1.5. Plus 2,000. 2,000 sa 15,000, no? Tama ba ako? 15%, 2,000. Hindi. 2,000. May butal eh. 2,250? 2,750. O, basta ganon. So, kung nabili namin to ng 8,000 pesos, nabenta namin ng 15,000 pesos, kumuha kami ng 2,000, 13,000. Tama? Profit ka na agad ng 5,000. Ganon lang yan. Nang wala ka nilalabas na hindi ka na nagbabayad ng renta. Tapos wala pa yung sakit ng ulo na Wala. aaralin mo yung mga Yes. bagong release. Yes. Ang malupit pa nito, ito. Ito malupit. Boss, paano yan nag-invest kami? Bumili kayo ng stocks, ninakawan kayo. Sagot na namin yon. Babayaran namin yan. Sheesh. Yun ang mga kumbaga, So, we hold accountable to your stocks. 100% nakalagay sa kontrata yon. Very detailed. Pag nawala yung stocks na misplaced, babayaran namin. Grabe, parang ako mismo, parang, boss ko, may pera ka. Yeah. Palagay. So, CBP, lahat pwede. Kumbaga, pero if i-filter natin yon, we will do, kaya that's why meron tayong Facebook and Instagram community para makausap natin sila, maituro natin sa kanila kung paano yung magiging structure ng negosyo na yon, yung partnership na yon, and then from there, they can decide if they want to pursue or not. So, meron tayong apat na packages dyan. Oh, may 500,000. May Silver. Silver, magkano yung gold? 1.5? 1.5. Yung VIP, 2.5. 2.5, yung elite, 5 million. 5 million. Yun. But you can invest more. It depends on kung anong trip nyo. So, yan.
Kailan kaya magiging available to? So, Malapit na yan pag na-up namin yung website. Magkakaroon na tayo ng website. It's called flipx.com. We have, pwede na kayong bumili kahit nasang bansa kayo through Paymaya, PayPal, lahat yan. Bank, Visa, Mastercard. Lahat logistics yan. So everything is there already. So paglabas ng website na yon, ilalabas namin yung program doon, exclusive doon sa website na yon. Ituturo natin doon kung paano doon natin introduce yung program na Consignment Business Program. yun. Tsaka kung may mga questions kayo ngayon pa lang, meron siguro kami ilalabas na email dito kung saan kami makakapag-reply na mas mabilis. Phenomenal para Flip. pa lang may info or may parang insight na kayo kung ano yung parang pinagbabanggit namin dito. Yes. And pasok muna kayo sa Flip community natin sa Instagram and Facebook kasi doon namin syempre first hand ilalagay yung mga info. Eto, Go. wala na. Wala na pala. Wala na? Wala na. Okay. Wala na. Napagdaanan na natin from moderate manghang na nakapag-promote na rin tayo. Okay. Siguro, Saka tagal na rin ito. Oh. Ma-advise mo na lang siguro. Ma-advise ko sa inyo, panoorin nyo itong buong podcast na to para maintindihan nyo kung paano ginagawa itong business na to. Sa amin, just to clear our intention as our organization, of course, gusto namin kumita ng pera para, syempre, wala naman ata nagtatrabaho ang ayaw kumita. Diba? So, ayaw naman ng mga tao na nagnenegosyo tapos walang kinikita. So tayo, what we promise is that gagawin namin lahat ng makakaya namin para maging OA yung resulta namin para magkaroon kayo ng inspirasyon. Yan. Comics, yeah. Follow nyo lang si Boss D. Dami kayong matututunan. Sa akin yun na rin. Nasabi na lahat ni Boss D. Gandaan nyo naman! Ay, sige. Lupitan ba? Siguro kung may gusto kayong gawin, kung gusto nyo man itong ginagawa namin or kung may gusto kayong gawin sa ibang larangan, start now. Tsaka, syempre, aralin nyo rin. Tsaka, yung business naman, risk talaga yan. So, it's either you win or you lose. Pero, kapag tinigil mo, at least kapag hindi mo tinry, doon ka lang matatalo. Yeah. Okay, last one na lang no bago namin i-close to. So gusto namin magpasalamat syempre sa lahat ng mga nanonood since day one and sa mga new viewers natin. Thank you. Yun lang, just a heads up there. We're not gonna be perfect. We're gonna do a lot of mistakes in the future. But our promise is to give you what you deserve. Yun nga yung positive and inspirational contents. We will stick to that. Promise ko sa inyo na gagawin namin yung ka-OA-an talaga ng resulta. Hindi lang sa akin, kundi yung mga taong nasa ilalim natin na Monday, malay mo si Carlo magkaroon ng sarili ng store. Si Migs, ganun din, magkaroon ng branch sa Japan. So, something like that. And it's not impossible. What's impossible is pag di mo ginawa. No? There's a lot of possibility. There's a lot of chances where you can start. And us, as a group, as our organization, ganun din ang Solar Boy X Flip. Thank you sa undying support nyo sa amin. Sobrang lakas ng tattoo shop natin and gulat kami. So, huwag niya nang hantayin na mapuno yung schedule namin na baka 2 months ganun katagal bago ma-schedule kayo. So, punta na kayo sa Instagram and Facebook natin, Solar X Flip. At ganun din, pwede nyo rin i-message sila may Zabillones and of course si Solar Boy and even our tattoo artist for your schedule here. At ma-experience nyo yung world-class tattoo and piercing natin dito. So guys, thank you so much. Mabuhay kayo. Don't forget, flip your life. Flip everything. Flip number 1 in our hearts. So be it in yours. God bless. So guys, natatakot ka ba bumili for 165 pesos? Kami na ang bahala sa inyo dahil ibebenta na natin ang ating flip shoe wipes per piece for only 8 pesos at available na yan sa ating Shopee at TikTok account. All you have to do is go to Shopee and TikTok at pwede nyo na matry itong flip shoe wipes natin for only 8 pesos.